Hallelujah to the King of Kings, the Lord of Lords, I will praise you till I die. El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilat makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli po sa gabing ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati, nagdakilat sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso po kami nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa aming lahat upang kami po'y handang matutong lumakad sa iyong kabanalan at katwiran. Loobin mo nawa na kami po'y inyong samahan. Muli pong iyon at yung mapagpagimalang kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Iyong pinangina at bibigatan inyong pag-aanit palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas inyong pagkaloob at tugunin sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalay mo po higit sa lahat ang bawat oras at ang mabuting balitang ating ihahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig nito na siyang maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palakpakan ang buhay na Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday, 21st Sunday in Ordinary Time, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 16, verses 13 to 20. Ebanghelyo ay kay San Mateo, 13 kabanata, simula talatang 16 na kabanata, simula talatang 13 hanggang 20. At ganito po mababasa sa wikang Ingles. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" He asked, "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he warned his disciples not to tell anyone that he is the Christ. Purihin natin ang malakas ang buhay na Diyos.
Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ko? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinuman, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubili ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat buhat sa Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Talagang nagtatahol naman ang aso sa kabila eh. Anyways, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Pinagpalang gabi naman. Mahina yata. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Pinagpalang gabi din, Brother Ryan, Amerika. At pinagpalang gabi, umaga, tanghali, ang aking bati sa inyo lahat. Saan man dako kayo nandoroon, anuman ang inyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, tandaan po ninyong lahat, kapag pinakinggan mo, inunawa ninyo at isinabuhay ang mensahe kapahayagan ng Diyos na ibinabahagi ng inyong lingkod, tiyak, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyong tahanan. Purihin natin ang malakas ang Panginoon. Noong nakaraang Miyerkules, doon sa aking napuntahan sa South Signal, Quirinos Extension Corner, Espadilla, ibinahagi ko po yung preaching password na bind, believe, invitation, nothing is impossible, and doing good. So ito po ang ikalawang serye ng ating ulo ng mga makalangit na balita. Tatawagin ko pong to bind and to loose. Sabi ng bata, bye, bye, bye. Hallelujah. Napagnilayan po natin ang unang password ng salita ng paksang to bind and to loose, ang salitang bind. Yan po ang unang password ng paksang ito, to bind and to loose. Pagnilayan po natin, kaugnay ng natunghayan nating ebanghelyo. Doon sa Cesarea ng Pilipos, ang Panginoong Yesus ay nagtanong sa kanyang mga alagad, sino nga ba ang anak ng tao ayon sa mga tao? Kanya-kanya mga sagot. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, kayo'y si Elias. At may nakapagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Sabay tanong ulit ng Panginoon, ngunit kayo,
ano ang sabi ninyo? Sino ako? Si Pedro sumagot, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Natuwa ang Panginoon at sabay wika, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, sa sariling ating simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kaawa o kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Purihin si Yahweh El Shaddai na malakas. Now, ang password na ibig ko pong ibahagi sa inyo ay ang salitang lose. L-O-O-S-E. L-O-O-S-E. Lose. Hindi luce. Kasi silent yung letter is sa dulo, silent E yun. Amen. Ika nga doon sa verse 19b ng Matthew 16, whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Amen. So the letter L of the word lose stands for light, ilaw o liwanag. Yung taong pinahintulot sa lupa ay pahihintulot sa langit, ay siyang lalakad sa tunay na liwanag na nagbibigay buhay na galing kay Kristo Jesus. According to John chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Maliwanag na sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. Amen. Amen. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Kapag pinahihintulot na sa langit yung ipinahintulot sa lupa, that means yaong sumusunod kay Kristo ay magkakaroon ng liwanag na nagbibigay buhay. Kaya may title ng radio drama sa ating himpilan Liwanag sa Landas ng Buhay. Sino sa inyo nakinig ng Liwanag sa Landas ng Buhay? Tatlo yata nakikinig Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, lalo na kayo mga nakatira dito sa tahanan ng Mabunga family na may mga kanya-kanya mga kinabubuhay, kahit kayo mga abala sa inyong pinagkakabalahan, pagpatak ng 10:30 ng umaga, pakinggan niyong maigi
yung mga buhay na patotoo na isinasadulas sa radio. At pag narinig nyo, tsak, kukurot sa inyong puso ang mga buhay, yung mga liham, kasaysayan ng buhay na patotoo na isinadula sa radyo upang pati kayo ay mapuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, habang ako'y nagbabasa ng Ebanghelyo, halos magkandaingi ang aso kapag may umakyat ng isa pang aso na galing sa baba. Alam niyo, sabi ng demonyo, ayan, na-distract ka na. Habang nagbabasa ka ng Ebanghelyo, ang sabi naman ng Panginoon, ang mga anghel ng Diyos ang bahalang pumigil. Huwag ituloy mo lang ang pagbabasa ng Ebanghelyo. Hindi importante yung tahol ng aso sa kanyang kapwa-aso. Ang importante ay ang babasa mo ang nilalaman ng mabuting balita. Amen. Ang iba, lumalakad sa kadiliman. Bakit? Bakit namumuhay pa ang tao sa dilim? Gusto niya eh. Sapagkat namumuhay sa baluktot na pamumuhay. Kaya yung kapatid ni Sister Juliet, salamat sa Panginoon kung hindi natuntun ng mga alagad ng batas, yun nga lang, huli sa kamay ni El Shaddai, huli pero hindi kulong. Purihin natin ang Panginoon. Mabuti pa si El Shaddai eh. Marunong manghuli ng mga taong nasa baluktot na pamumuhay. Kung hindi dumating ang kamay ng Panginoon, malamang himas rehas na. Amen. Pero pasalamat siya kay El Shaddai. Nahuli siya, pero hindi kulong. Amen. Anong ibig sabihin? Dahil sa kamay ng liwanag ni Kristo, namuhay siya sa tunay na liwanag tungo sa landas ng buhay. Amen. So yan ang letter L ng salitang luz. Light, liwanag. Mulit yung bata. Hallelujah. The first letter O ng salitang luz stands for order. Order. According to the letter to Hebrews chapter 11 verse 7, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. Itong si Noah, namuhay na may pananampalataya at matuwid. Bagamat yung mga taong in-encourage niyang pumasok sa daong, hindi nakinig sa lingkod ng Diyos na si Noah, na siyang inutusan ni Yahweh na gumawa ng arko dahil ang mundo ay gugunawin ng baha.
Amen? Ito mga tao, nagkakasiyahan. Ang problema, walang paki sa panawagan ng Panginoon through the ark of His servant Noah. Sino na ang nakaligtas at nandun sa loob ng taong? Si Noe at ang kanyang pamilya at ang mga alagang hayop. Bakit sila lang ang nakaligtas? Sapagkat sila'y namuhay ng matuwid at may pananampalataya. Imagine po ninyo, yung mga taong nagkakasiyahan, nagsasayawan, nagtutugtugan, hanggang sa di nila namalayan, biglang bumuhos ng matinding ulan, kulog, hamog, at rumaragas ang baha, at sila'y pawang tinangay, para silang tinangay ni Ondoy at ni Yolanda. Bakit kamo? Sapagkat sila'y namuhay na matigas ang ulo. Pero itong si Noah, na lingkod ng Panginoon, siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, pati yung asawa ng kanilang mga anak, at ang mga pares-pares na mga hayop, sila'y ligtas na nakarating sa daong ni Noe. Bakit? Sapagkat namuhay silang may pananampalataya sa Diyos. Kaya bato-bato sa langit ang tatamaan ng mensahe kapahayagan ng Diyos. Huwag mahihiyang ibahagi ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat sa araw na ito, bukod yung hinayuan ko ng Miyerkules doon sa South Signal, napuntahan ko yung Central Bikutan na kasalukuyang na ine-NPG pa, na NPG. Mabuti na lang at ang tumugtog yung asawa ni Sister Juliet, si Brother Joel. Yan nga lang, dinadaang pa sa biro. Purihin natin ang malakas ang buhay na Diyos. Amen. Kanina, nag-talk ako doon sa Central Bikutan na kasalukuyang NPG at ang tinapik ko, yung tinapik ko noong Miyerkules, yung To Bind and to Loose Series 1. At nakarating ako dito kanina, eksaktong alas 6, yun nga lang, hindi pa gaano kadilim. Bakit kamo? Sapagkat nandyan pa rin ang liwanag ng Diyos. Amen? Amen. Salamat sa isang pumalakpak. Amen? Tandaan po natin ang salitang loose para hindi tayo matalo. Letter L stands for light. Letter O stands for another letter O of the word loose stands for obedience. Sabihin niyo salitang obedience. Hebrews chapter 11 verse 8. This is what is written. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance,
obeyed and went, even though he did not know where he was going. Sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham, mga kapatid sa pananampalataya, nang siya'y tinawag ng Panginoon upang pumunta sa dako na kung saan mayroong matatanggap bilang kanyang mana. Sumunod at pumunta kahit hindi pa alam kung saan pupunta. Ganyan ang pananampalataya ni Abraham. Hindi alam kung saan ang pupuntahan, pero siya'y tinulungan ng Panginoon upang para matunton ang dako kung saan matatanggap niya bilang kanyang mana. Amen. Alam niyo po, isang pasasalamat ko sa ating buhay na Diyos, sapagkat after ng matagumpay na 39th anniversary sa Luneta, by the grace of God, nakayanan ko ring bumiyahe pabalik ng Pikutan. Bakit kamo? Bago ko bumiyahe, pinuntahan ko muna yung monumento ni Jose Rizal upang bigyang pugay sa kanyang pagka-Pilipino, lalo tigit sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Amen. And after that, naglakad hanggang sa ako'y makasakay ng jeep pababa ng EDSA top sa may ilalim ng LRT. Nag-branch ako sa isang fast food. Pagkatapos nagsakay na naman ako ng jeep hanggang sa likuran ng isang mall, SM Pikutan. Tapos nagsakay pa ako ng tricycle hanggang sa may pagbaba ng terminal ng tricycle sa may palengke. And then, by the grace of the Lord, nakarating ako ng maluwalhati pabalik ng aking tahanan sa Lower Bikutan. Bakit? Dahil sa kantang To God Be the Glory. Purihin natin ang buhay na Diyos. Ito, alam ko po ang ilan sa inyo ay naiyak nung umawit ang ating mahal na punong lingkod na halos tumayo sa kanya doon sa table na kanyang kinalulugaran. Sa umpisa pa lang, doon sa kantang How Can I Say Thanks, naging emosyon. And by the grace of God, ang kanyang pagkanta loud and clear. Kahit ilang ulit mag-cut at mag-go yung live stream ng Delta Broadcasting System YouTube channel. Bakit kamo? Sapagkat kumikilos ang mga anghel ng Diyos upang patuloy na maging tagumpay ang magdamagang patiriwan. Amen? Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So that's the second O of the word lose, obedience. Amen? We go to the next letter of the word lose. Letter S of the word lose. It stands for seed of faith. Binhi ng pananampalataya
Saan ko po hinango? Matthew chapter 17 verse 20. He replied, "Because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you." Dahil sa napakaliit ng pananampalataya mo, sinasabi ko sa iyo, kung may pananalig ka na kasing liit ng butil ng mustasa, sasabihin mo sa bundok na yan, lumipat ka diyan mula din at kikilos yun, sapagkat walang imposible para sa iyo buhat sa Diyos. Salamat sa inyong pumalakpak. Kapag patuloy tayong manalig at manampalataya sa Diyos, sabihin mo man sa ulan, lumipat ka sa West Philippine Sea at lilipat yun. Diba? Kung may pananampalataya ka. At kapag meron kang pananalig at hindi ka nag-aalinlangan, lahat ng kikitain mo, ibigay mo sa Diyos. Natatandaan niyo po yung binatang mayaman? Yan ang kulang, isang bagay ang kulang sa kanya na hindi sinunod sa ipinagawa ng Panginoon. Ano yon? Ipagbili ang ari-arian at ibigay sa mga dukha yung pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen. Yan ang pinakamabigat na gawin ng isang binatang mayaman. Bakit? Sapagkat yan ay utos ng Panginoon. Kaya kung mayroon tayong pananampalataya at hindi tayo nag-alinlangan, in other words, tayo po lahat, including Brother Ryan America ng Taguig City, Philippines, ay magkaroon ng isang buhay na galing sa buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Amen. So that's the letter S of the word lose, seed faith. The last letter of the word lose is letter E. Letter E, it stands for everyday, araw-araw. Where am I found it? It's found in Acts chapter 2, verse 46 and 47. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Araw-araw, nagtitipon-tipon sa temple courts
nagpipiraso ng tinapay sa kanilang tahanan, at kumain ng may galak at sinserong puso. Amen? Ano pa? Nagpupuri sa Diyos at nagsaya ayon sa pabor ng mga tao, at idinadagdag ng Panginoon ang bilang ng mga tao araw-araw, yaong mga naligtas. Kaya every Friday after ng praise and worship at opening, pag tinawag kayo, huwag mahiyang ibahagi kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kahit anong dialekto na iyong winiwika, ikaw ay Ilocano, Ilonggo, Chavacano, Cebuano, Panggalatok, tama ba yun? Pangasinense, etc., etc., maraming ititira. Ang mahalaga, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, ipagsigawan mo kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Amen. Purihin natin ang Panginoon ng malakas. Amen. Araw ng Panginoon ang mga binago mula sa lumang pagkatao. Marami ang nabago o binago ng Panginoon. Ang ilan, binago ng Diyos mula sa pagiging adik sa droga. At anumang uri ng bisyo, yan ay dahil sa salita ng ating Panginoon. Kaya patuloy na ibahagi sa kapwa kung paano pinagpapala ni Yahweh El Shaddai ang Mabunga family. Amen. Kaya apelido na Brother Ruben at Sister Jenny, Mabunga. Bakit? Sapagkat pinabubunga at hindi binubongga ang bawat pamilyang binuklod ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Amen. Salamat sa Lord. Amen? Amen. So remember this acronym LOOSE. Letter L stands for light. Letter O stands for order. Another letter O stands for obedience. Letter S stands for seed of faith. And letter E stands for everyday. At bilang pangwakas, inanyayan ko po kayong tumayo. Remember what Jesus said in Matthew chapter 16, verse 19, letter B. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Amen. Taas ang inyong mga kamay, pikit ang inyong mga mata, at gawing simpleng panalangin itong awiting ito. Ang Tagalog version ng Oh, I Want to Know You More. Maging kayo mga nanonood sa digital platforms, join with us as the choir sing this song. Hallelujah.
at ang isip ay inanod ng kamunduhan. Doon naramdaman ang tawag ng kaligtasan. Yes, hallelujah. At sa pag-ibig ni Jesus ako'y natagpuan. Diyos, nang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo at kalooban. Sana'y malaman, maunawaan. Yan ang aking po sa buhay. Makilala kang tunay. Makilala kang tunay. Kung mawawala ang sigla sa buhay ko, sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglayo. Kapag sarili ang sinunod mo, nabibigo. Sa paglapit ko'y muli sa Diyos, niligtas ako. Diyos, nang makilala ka, nang lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso ko'y binigyang buhay. Ikaw ay namatay, muling nabuhay. Kung kaya't ang nais ko, makilala kang tunay. Makilala kang tunay. Makilala kang tunay. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe at kapahayagan patungkol sa paksang to bind and to loose. Naway magsilbing aral itong mensaheng ito. Nawa patuloy na pagpala ang bawat isang na nandirito, maging yaong mga katunghay sa digital platforms, sa YouTube, Facebook, at maging sa Twitch. Patuloy niyong pagpalain, sundan ang inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Pagpalay mo po sina Brother Ruben and Sister Jenny Mabunga at ang buong sambahayan na nandirito. Pagpalay mo po ang nagtaguy dito, kasama ang mga awit at manunugtog, at maging ang ilang mga kapitbahay na patuloy na namin ini-encourage na makisa dito sa daong ito tuwing Biyernes. Patuloy pong pagpalain at pagpalain ang kanilang mga ikabubuhay. Sundan ang inyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ano man ang kanilang mithiin at kaloob,
na kanilang minimithi galing sa kanilang puso, amin pong inaangkin na lahat sila ay answered prayer. This we ask, O Lord, together with the intercession of the Blessed Virgin Mary and all the angels and saints in heaven, in the mighty name of your one and only Son, our Lord Jesus Christ, who live and reign with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever, and all together say Amen. Amen. Taas ang inyong mga kamay. Itong sisigaw nyo pagtapon ko. Mapalad ako. Okay, ulit pa ng malakas. Mapalad ako! Mapalad ako! Mapalad ako! Mapalad ako! And may the Lord God bless us all, now and forever, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give Him thanks with a grateful heart. With a grateful heart, give thanks.